mga boss, oh. 14 volts. Direct mo tang. Yeah, direct mo. Good, oh. Kumusta kayo mga padreng at welcome back na naman sa ating channel. Ang issue ng motor ni boss, kabibili lang ng battery pero agad lobat. At yung kanyang stator bago na pina-rewind niya, tapos linagyan ng diode para daw malakas magkarga. Kaya naman sa bidyong ito, aalamin natin yung eksaktong sira ng motor ni Tatang, kung bakit bago pa lang wiring, pinas charger daw nila, pero bakit ganon nalolobat pa rin. So yung headlight ni Tatay lagi daw lumalabo dahil nga battery operated na rin, yung kanyang stator full wave na, yung busina laging mahina, pati placer. So yan ang aalamin natin mga boss. Ilang buwan na yung battery mo, Tang? Mag-iisang buwan pa lang yung battery. Bumili na ako. Bumili ka na noon. Mag-iisang buwan pa lang yung battery ni Tatang at nalobat na. Sa pagto-troubleshoot ng ganitong issue ng motor mga boss, dapat hindi natin hinuhulaan yan. Dapat step by step tutumbukin natin yung eksaktong sira. Napaka-importante mga padreng na dapat alam natin yung basic wiring kung paano natin susolusyonan yung mga ganitong problema. Dito sa kanyang positive terminal ng battery, ang gagawin lang natin, tatanggalin natin yan at gagamit tayo ng test light. Yung test light clip lalagay natin sa negative sapagkat itong red wire na to galing regulator, siya yung naglalabas ng 12 volt supply papunta dito sa ating battery. So tatadyakan natin yan, dapat yan maglalabas yan ng kuryente. So ilagay natin yung clip sa negative sa body. So pwede rin naman sa negative ng battery. So nasa sa inyo kung saan nyo ilalagay. Tapos check na muna natin yung kanyang battery. So yan, sa pagkakataong yan, malakas naman yung kanyang battery. Dahil kabibili lang, ala pang halos isang buwan. Sa madaling salita, walang pumapasok na supply dito. Kung bakit sinasabi ni Tatang na laging parang nalolobat. So ang gagawin lang natin, yung dulo ng test light ilagay natin dito, tapos papatadyak natin kay Tatang. Dapat yan maglalabas yan ng kuryente. Dapat to ilaw to. Sige, tadyak Tang. Ayan mga boss isa pa. Okay, at sa pagkakataong yan mga padreng, walang linalabas na kuryente galing sa stator. So wag tayo agad-agad magpapalit ng pyesa. I-check na muna natin yung kanyang fuse dito sa kanyang terminal dito. Minsan kasi pag putol yan, hindi lalabas dito sa dulo. So expose na muna natin yung kanyang fuse box. Ayan. Ayun, malutong na. So yung mga padreng, tinanggalan natin yung kanyang fuse box. Itong pula na yan, galing yan dun sa loob, galing yan dun sa kanyang regulator. So itesuli natin, tadyak. Yun, wala pa rin linalabas mga boss. So pag ganyan ang issue, ang gagawin natin dyan, dito tayo sa kanyang stator. Tanggalin natin yan. At dito sa kanyang stator socket, may makikita tayong kulay yellow at white. Yung white siya nagsisilbing charging, samantala yung yellow naman, siya yung ating light coil. So gamit yung ating test light, i-check natin kung okay pa ba yung rewind. Dahil itong stator ni boss naka full wave. Gawin lang natin, katin na natin dito. Yan, katin natin. Saka balatan natin itong dalawa. So itong motor ni Tatang, naka-convert na ng full wave yung kanyang stator. So check natin kung gumagana dito sa kulay yellow. Yung isa sa white, kahit magkabaligtaran, tadyak Tang. Ayan meron siyang ilaw Ayun, okay na. Sa pagkakataong yan, okay yung wiring. So balik na muna natin dito. Magbabaklas tayo ng bangko tsaka tangke. So yung mga padreng, na-expose na natin yung kanyang wiring. So naka full wave na yung kanyang stator. Pero dito hindi pa rin nagpapalit. So ngayon tanggalin na muna natin to. So yan, check natin yung kanyang socket ng regulator.
So, sipatin natin. So, yun, may putol siya o isa. Putol yung ground. Ayan o. So, pag putol yung ground, automatic, syempre, papalya. So, gawin natin, talupan natin dito, ayusin natin yung kanyang wiring, tsaka natin double check kung ayos pa ba yung kanyang wiring. So, yung mga boss, na-expose na natin yung kanyang wiring. So, yung white tsaka yung yellow galing dito sa kanyang stator. So, gawin lang natin, check natin dito sa puno ng stator, good siya. Naglalabas ng supply. Check natin dito sa itaas kung may ilalabas na supply. So, ayan. So, dapat iilaw yan dahil sa baba, umiilaw naman. So, kahit isang tadyak lang. Oh, okay na. Wala. So, yun. Ibig sabihin mga boss, putol po yung kanyang linya na galing dito. So, putol yan. So, ayusin na muna natin. Sige, tamba ka muna. So, yung mga padreng na-expose na natin. So, tingnan nyo, pansinin nyo to, yung kulay white na wire. Putol na siya, oh. Tapos, yung charging, pansinin nyo, mga boss, oh. Yung kulay white, ito po yung charging, yung yellow light call. Sinama po nila rito, oh, sa positive, oh. Dito sa battery. So, maling-mali po yan. Dapat ito, oh, direct po ito dito sa ating regulator socket, tong kulay white. Sinama po nila rito sa positive. Tapos, linagyan ng diode. So, mali po yung proseso na ginawa nila. Renekta nila oh, renekta. Dapat po yan, dadaan muna dito sa regulator. So, ayusin natin yan, papakita ko sa inyo mamaya. So, yung mga padreng, inayos na natin yung connection. So, mali-mali yung kanyang connection. Tapos, magpapalit na tayo ng full wave na charger. Tinanggal ko na yung regulator, yung resistor na socket dyan. So, kakasanan natin to. So, itong red, ito yung papunta rito sa ating fuse. Ito naman yellow, ito yung gagawin na natin battery operated, yung kanyang headlight. So, sa accessories na yan. Yung green ground. So, ito yung sa charging natin. So, update ko kayo. So, yung mga padreng, ang issue ng motor ni Tatang, laging lobat, bago naman yung baterya. So, nag full wave na sila rito sa kanyang stator, pero ito pa rin yung ginamit. So, mali po yun. Dapat full wave na regulator yung gagamitin natin, yung 5 wires. So, yung green negative, yung yellow, ito yung magsisilbing light coil. Yung black, ito yung input. So, ito yung nagko-control para hindi lumobo yung battery. So, dapat to maisama natin sa accessories wire dito sa ating stoplight switch. Doon ko siya sinama. Tapos yung kulay yellow papuntang headlight to. So, pinagsama na natin para maging battery operated na yung kanyang headlight. Samantala, yung red naman, ito yung live natin. Input papuntang battery, ito siya, oh. Ayan, para kahit walang battery, so may mga busina pa rin tayo. Tapos yung pink naman, ito yung ating charging. So ngayon mga boss, kanina nakita nyo sa unang video, walang lumalabas na kuryente rito. Dito meron siya, pero pagdating sa regulator nawala. So inayos na natin. So ipakita ko sa inyo. Yung green, ito yung ground. Color coding lang naman dito sa pink and yellow, na itap siya sa white and yellow. Kahit magkabaliktaran yan mga boss, walang problema. So ang gawin natin, papaandar na natin kay Tatang. So, bali na-convert na tayo dito ng full wave na regulator. So dapat dito lalabas yung kuryente pag tinadyakan. Paki-start mo, Tang. Okay. Start, Tang. May gas pa kaya? Sige, sige. Susi mo, Tang. Susi. Sige, tadyak. Sige. Wala na yatang gas. Ayan mga boss, oh. Birit mo, birit. Okay na. Okay na. Okay. So nakita nyo mga boss, galit na yung birit ni Tatang dahil di matino yung kanyang battery. Pero sa pagkakataong yung mga boss, nakita nyo binirit natin pero hindi napundi yung ating test light. So ibig sabihin good yung ating trabaho. So ayusin lang natin ng pagkakatip yan.
Ayusin natin yan tapos dito ko nalalagay yung regulator. Tapos check natin yung pumapasok na voltahe kung ilang volts. So abang-abang lang. So yung mga padre, nakabit na natin. Dito na natin linagay yung kanyang regulator. So naibalik na rin natin yung positive ng kanyang battery. Ngayon mga boss, checkin natin, papaandar natin. Pakipaandar mo tang. So ayan, sige tayo, pakistart mo tayo. So kinabitan natin ng voltmeter 12.4. Tingnan nyo mga boss, 14 volts. Direct mo tang. Yeah, direct mo. Good So yun mga boss, nakita nyo, binirit natin. Tanungin natin si Tatang, nung nakaraan tang ilang volts? 12 to 13. 12 to 13 volts hanggang sa bumalik ka rito. Linolobat niya na O ngayon, ilan yung nakita mo? 14. O kahit meron kang ilaw sa loob, kahit marami yan, bali wala dito sa kinabit natin na charger. So mga boss, 12.6. So convert na natin. Ang mali lang dito na ginawa, nag full wave sila ng stator, pero yung kanyang charger hindi full wave. So mali po yan. So tinama na natin, mali rin yung top kanina. So inayos na natin. Mga padre, kung nagustuhan mo yung ganitong tutorial at bago ka pa lang sa akin channel, huwag niyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe at paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ilalabas ko. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo. Si Tatang, dumayo na naman. Lobat, yung pala, mali pala yung wiring. Thank you po sa inyo. God bless. Mabuhay po kayo.